looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne. Sa Tagalog po, namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakang iniligay sa harapan niya ay nagtiis ng cross. Na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Verse 3, sapagkat dinidilihin ninyo yung nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo huwag magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Verse 4, nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nagipag-away laban sa kasalanan, na inyong nilimot ang inaaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwikaan niya, sapagkat pinarusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at inihampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtiis, inari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarusahan ng kanyang ama. Dadapat kung kayo'y hindi pinarusahan na pawang naranasan ng lahat, kung kayo'y mga anak, saligaw kayo at hindi tunay na anak. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating ginagalang, hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at ay mabubuhay. 10, sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling, ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. Verse 11, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Kaya itinaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig, at magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi pagkos gumaling. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpakabanal, na kung wala ito'y sino man ay di makakita sa Panginoon. Napaka-ingatan na baka ang sino man di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisimot, at dahil dito'y mahawa ang marami. Baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil, sapagkat wala siyang nasumpungang pagkakataon na pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. 18, sapagkat hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo at nagliliyab sa apoy, at sa kapusikitan, at sa kadiliman, at sa unos, at tunog ng pakakak at tinig
ng mga salita na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipanhik na huwag na sa kanila'y salitain pa ang anumang salita sapagkat hindi matiis at ang inuutos kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin at totoong kakilakilabot ang napanood. Ano pa sinabi ni Moises? Ako totoong nasisindak at nanginginig. Datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasagdal. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangmisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel, pang-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisiwalay doon sa nagbabalita buhat sa langit. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapwat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pangyayinigin ko hindi lamang ang lupa kundi pati ng langit. At itong salita minsan pang ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyong mga bagay na nayanig gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay mayroon tayo ng biyaya sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalugod sa Diyos. Last verse. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Sa verse 2 na binasa po natin kanina, inilinaw po dito sa Hebrews chapter 12, verse 2, ayon po sa ating binasa kanina, masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang iniligay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus ng niwalang bahala, ang kahihiyan na tumuko sa kanan ng luklukan ng Diyos. God is good. Sa talata po na ating binasa, sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, nung siya po ay napako sa krus ng Kalbaryo, namatay at muling nabuhay, na ang kamatayan niyan ay para sa ating kaligtasan. At sa kanyang pagkabuhay na maguli, malinaw sa mga gawa na siya po ay nagturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang Gospel of Grace, Salvation and Redemption, that after the salvation and redemption, ang Gospel of the Kingdom na itinuro ni Jesus Christ in 40 days and 40 nights. Sa time natin, sa Hebrews chapter 12, malinaw po na siya'y umupo sa kanan ng Diyos. At sa kanya po makikita natin ang paglilinaw din po dito sa aklat ng Revelation. Ang pagkabanggit po dito sa talatang ito in Revelation chapter 17.
Sa Revelation chapter 17, verse 14. Sa verse 13, ang mga ito ay may isang kaisipan at ibinigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. Verse 14, may kipagbaga ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. Ang pagkabanggit po dito ay tungkol po sa paghahari niya ng 1,000 taon na ang tinutukoy po na kordero dito, sinanggit ng banal na kasulatan, na pagdating po sa John chapter 1 verse 29, pagtukoy po sa kordero, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Itong King of King and Lord of Lord, na itong lamb, yung kordero na binanggit dito, walang ibang tinutukoy dito na sinabi ni Apostol Juan, si Jesus Christ, na siya po yung kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Ibig sabihin yung larawan ng Diyos na binigyan ng pangalan na lalong dakila sa lahat ng pangalan, na ang King of King and Lord of Lord, yung pangalan. At yung katawan ay gumaganap bilang tagapagligtas sa lahat ng tao sa ibabaw ng daigdig na ito. Ngunit ang upo sa kanan ng Diyos as a King of King and Lord of Lord, walang iba ang pangalang binigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak. Malinaw na ang ipinakita dito na lamb, walang iba ang ating Savior. At ipinakita din sa pagdidiin ito sapagkat ang paglilinaw sa banal na kasulatan mula noon hanggang sa panahon natin na ang napakahalagang pagtuturo o pangangaral na ang nag-ahari sa panahon po natin na siyang nag-rule sa lahat ng bagay sa buong daigdig na ito. Walang iba yung kordero na larawan ng Diyos, anak ng Diyos, na sa time natin, siya po ang sinusundan natin, na siya din po ang nagbigay ng, sa paliwanag ni Apostol Pablo, that we are predestinated in Christ. So yung mga Christ believers, yung mga predestinated in Christ, yung destiny natin, Diyos ang naglagay through Jesus Christ sa kanyang kingship time as a King of King and Lord of Lord. Siya po ang nagbigay ng direction sa atin, sa lahat ng tao na dapat nating malaman. At kalimitan po, nalaman ng tao pag medyo matured na pong edad. Pero pag sa mga younger age, mga below 30 years old, talagang baliwala pa yan. Ngunit sa time natin, itinuturo sa atin ang takbo ng ating buhay, kung paano po natin sundan yung binanggit ni Apostol Pablo that we are predestinated in Christ, na sa time natin sa kalagayan ni Kristo as a King of King and Lord of Lord. Sa paliwanag po ni King David sa kanyang time, makikita po natin ang paliwanag niya dito sapagkat sa buhay ni Haring David bilang hari ng Israel ay nasumpungan din niya ang katotohanan sa paglilingkod sa Diyos, na kahit sino mang tao, hari ka man o pangkaraniwan, kapag hindi ka nakalinya sa destinasyon na itinakda ng Diyos sa bawat tao, ay talagang walang pipiliin ang Diyos na sino man. Sa verse 15 po, nilinaw niya dito, my times are in thy hand. Deliver me from the hand of mine enemies and from them that persecute me. Sa Tagalog po, ang aking kapanahunan ay nasa iyong kamay.
Iligtas mo ako sa kamay ng aking mga kaaway at sa mga nagsisiusig sa akin. Iyong pasilangin ang iyong mukha sa iyong lingkod. Iligtas mo ang iyong kagandahang loob. Sa destinasyon ng isang tao bilang naglilingkod sa Diyos, kinakailangan lahat ng tao po, ang mukha ng Diyos, ang kinang ng mukha ng Diyos, ang kaligtasan na mula sa Diyos, na ibinigay sa ating panahon sa pamagitan ni Kristo, na yung love na ito, umupo sa kanan ng Ama as a King of King and Lord of Lord, na itong kordero na ito, na nahayag sa Kanya ang larawan ng pagiging Diyos, na sa panahon natin sa paliwanag ni David, na sa pag-upo ng pagiging hari ni Kristo, iyong destinasyon na lahat ng mga believers na hindi pwedeng hindi makita sa kanilang mukha ang mukha ng Diyos. Ang hirap nun. Ang sabi dito, ang aking mga kapanahonan ay nasa iyong kamay. Iligtas mo ako sa kamay ng aking mga kaaway at sa mga nagsisiusig sa akin. So as a Christ believer, sa time natin, yung mga nag-uusig sa sino man, yung mga nag-iisip na wasakin ka at durugin ka, nariyan po yung pagliligtas ng Diyos at tiyakan sa time natin sapagkat ang time, pag sinabing time, that is the right time of God, na pag dumating yung right time ng Panginoon, yung paghahari niya, dumating na po, yung tinawag na King of King and Lord of Lord. Yung destination ng bawat Christ believers, ng bawat mananampalataya, kinakailangan makita ito sapagkat sinabi ng verse 15, my time are in thy hand. Deliver me from the hand of mine enemies. So pag ang isang Kristiyano, babae at lalaki, anumang religion ang kanyang sinusundan, my times are in thy hand. Deliver me from the hand of my enemies and from them that persecute me. So lahat ito, pag tinignan mo, spiritual, literal, physical, and material, meron kang sinasandalang Diyos at inaasahan na sa panahon ng kanyang paglalakbay sa ibabaw ng daigdig na ito, hindi siya umaasa sa itinakda ng mundo para sa kanya, kundi sa Diyos. Kaya si David po, yung dumating ang disiplina sa kanya, talagang walang pinipiling hari ang Diyos. Walang sinisino ang Diyos. Kaya sa time natin, ipanaliwanag ng Scripture, and hopefully may sa buhay natin, iyong pagsilangin ang iyong mukha sa iyong lingkod, iligtas mo ako ng iyong kagandahang loob. Huwag nawa akong mapahiya, O Panginoon, sapagkat ako'y tumawag sa iyo. Mapahiya nawa ang masama, magsitahimik nawa sila sa Sion. Itin, magsitahimik nawa ang mga sinungaling na labi na nangag sa salita laban sa matuwid, ng kalusuwaan, ng kapalaluan, at panghamak. 19. O pagkadakila ng iyong kabutihan na iyong iningatan para sa kanila na nangatatakot sa iyo, na iyong ginawa sa kanila, nagsisipagkanlong sa iyo sa harap ng anak ng mga tao. Now, we have two kinds of destiny. Yung isang destination po ay para sa mga taong katulad ni David na talagang mula ulo hanggang talampakan siya po ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. At sa time natin, as a servants of the Lord, na ating kinikilala na napag-upo ni Kristo sa kanan ng Ama, yung kanyang paghahari, na tayong sumusunod sa Kanya, ang destination natin, kailangan po ang Diyos, kung paano nahayag kay Kristo, mahayag din po sa ating panahon. Ngayon, nilinaw ni Apostol Lucas sa kanya din pong paliwanag, sabi niya dito sa Lucas chapter 12, verse 5, datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Kulong. Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay,
ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Sa mga buhay na katulad natin ngayon, ang destination natin as a religious, as a Christ believers, as a Christian, ang pagdidiin po ng banal na kasulatan, itong namatay at muling nabuhay, yung authority na binigay sa kanya, yung pangalan na ibinigay sa kanya, ang sabi dito, katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay, ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Verse 6, hindi baga ipinagbibili ang 5 maya sa 2 bilis, at isa man sa kanila ay hindi nalilimutan sa paningin ng Diyos. 7, datapot maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang sa lahat. Huwag kayong mga takot, kayo lalong mahalaga kaysa maraming maya. Sa paghahari ni Jesus Christ, ang destination ng bawat Christ believer sa time natin ngayon, ang destination hindi mula sa allocation ng daigdig dito, kundi sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, idinidiin po ng banal na kasulatan na yung pag-enforce ng kanyang paghahari sa time natin ngayon, ipinakita po na yung mga nakasunod sa maling destinasyon sa paglilingkod sa Diyos, at yung mga nakasunod din sa tamang destinasyon, kaya pinakita kanina, 2 po. Hindi ibig sabihin na nagpatawag kang Christian o Kristiyano, gagawa ka ng masama, okay lang. Hindi po. Walang exempted dito. Hari, queen, ano man ang kanyang position, kapangyarihan sa ibabaw ng daigdig nito. Sa time natin, sa time ni Jesus Christ, as King of Kings and Lord of Lords, sa pag-upo niya sa right hand of the Father, time ng pag-enforce po ng kanyang duty as a King of Kings and Lord of Lords. So ipinakita po dito sa Proverbs ang magaganap sa time na yan. Sabi po sa Proverbs chapter 20, pinakita po dito sa chapter 20, verse 28. Dito po sa Tagalog Bible, kagandahang loob at katotohanan ay nagpapalagi sa hari, at ang kanyang luklukan ay inalalayan ng kagandahang loob. 29. Ang kaluwalhatian ng mga binata ay ang kanilang kalakasan, at ang kagandahan ng matatanda ay ang ulong may ubad. Ang mga tatay na sumasakit ay lumilinis ng kasamaan, at ang mga hampas ay dinaramdam sa mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. So, sa Psalms po, Psalms chapter 2, verse 11, ito din po ang paglilinaw ni King David sa kanyang paliwanag. Chapter 2, verse 11. Kayo'y mga lingkod sa Panginoon na may takot, at mga galak na may panginginig. 12. Hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya, at kayo'y mga pahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling magalap. Mapapalad ang mga nganlong sa kanya. Ang duty at ang destinations, magkaiba po. Yung destinations ng bawat Christians, makikita natin sa panahon natin that we have how many Christians in our time? Billions. Na mayroong mga Christians na hindi nasunod po yung spiritual destiny. At mayroon ding mga Christians na sa time natin na pagdating ng time ng pag-enforce as a King of Kings and Lord of Lords, doon sa authority na binigay sa kanya, pag-enforce na kanyang duty, ang pinagbibintangan karamihan ng tao, pinagkikitaan, hanap buhay, o sino mang tao. Ngunit, walang kamalay-malay sa time natin na yung pag-enforce ng puwersa ng Diyos sa kanyang duty as a King of Kings and Lord of Lords sa time natin, ipinakita dito
ang paliwanag ni David also in chapter 2, verse 10. Ang sabi niya dito, ngayon nga'y magpakapantas kayo, o kayong mga hari, mga tuto kayo, kayong mga hukom sa lupa. Ang buong daigdig po ay pinaabutan ng mga pamamaraan kung paano po patakbuhin ang bawat bansa sa bawat leader, sapagkat sa time natin ngayon, this 2023, maaari na ito ay kabilang sa pag-enforce ng duty as a King of King and Lord of Lords sa time natin, na itong kordero sa pangalan ni Jesucristo, na ito nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. After that, physically, sa time natin, pag upo niya sa kanan ng Ama, yung pagiging King of King niya and Lord of Lord, doon po i-enforce ang kanyang paghahari, ang kanyang duty as a King of King and Lord of Lord. Kaya itong nangyayari sa daigdig na ito, malinaw po, na ito po ay pagganap na ng ating Panginoon sa Kristo as a King of King and Lord of Lord sa kanyang duty. So sa time natin, pinaliwanag kanina na kailangan makita sa mukha ng mga Christ believers yung mukha ng Diyos, sapagkat nakita ito kay Kristo na ang pagiging King of King ni Jesus Christ sa time natin, kailangan makita din sa time natin kung paano ang position sa kanyang kingdom time. Ngayon, diniin po dito sa paliwanag din po ng Proverbs chapter 29, tingnan natin po sa Proverbs chapter 29, verse 14. Verse 14. 14. Ang hari na humahatol sa tapat sa dukha, ang kanyang luklukan ay matatatag, magpakailanman. 15. Ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan, ngunit ang batang binabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Pagka ang masama ay dumadami, pagsalangsang ay dumadami, ngunit mamasdan ng matuwid ang kanilang pagkabuwal. Pag-uusapan po ang pagkabuwal sa time natin, ito po ay sa time na ng kingship ni Jesus Christ to enforce His duty as a King of King and Lord of Lord. So tayo ngayon, as a Christ believers, yung pagsunod sa utos ng Diyos at pamumuhay sa tamang paglilingkod sa Panginoon, kung ano po ang ating destination, pag sinaway tayo, pag pinayuhan tayo, pag ini-invite tayo sa Bible study, ini-invite tayo sa mga fellowship, yun po ay time of duty ng ating Diyos as a King of King and Lord of Lord in the name of Jesus Christ. Yan na po ang time ng Diyos. Ngayon, kapag hindi natin kinikilala ang pag-invite ng Diyos, ang pagdisiplina, ang pag-advise ng Diyos sa time natin, ang sabi ng Scripture, pagka ang masama ay dumadami, pagsalangsang ay dumadami, ngunit mamasdan ng matuwid ang kanilang pagkabuwal. Kita ng mga mata ngayon yan. Verse 17, sawayin mo ang iyong anak at bibigyan ka niya ng kapangyarihan, kapahingahan, o bibigyan niya ng kaluguran ang iyong kaluluwa. So sa time ni Jesus Christ as a King of King and Lord of Lord, kapag tayo hindi magpasaway sa Diyos, paano tayo makapagsaway sa ating mga anak? Kailangan marunong tayong sumunod sa pagsaway sa Diyos upang marunong din po tayo magsaway sa ating mga anak. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin po, as a servants of the Lord and how many pastors and bishops in our time, kapag tayo sumunod sa Diyos, base sa itinakda ng Diyos na paglilingkod sa Kanya, tayo ay makapagturo din sa buong daigdig and how many billions Christians in our time sa tamang paglilingkod sa Diyos kung ano po ang eksaktong first day of the week na ibinigay na araw ng Diyos. Halimbawa po, bago tayo magpatuloy, especially the duties of our King of King and Lord of Lord, we have two weeks. Merong
ah, Monday up to Sunday, merong Sunday up to Saturday. 2 linggo yan. Na itong 2 linggo na ito, na makikita natin na meron pong message po na 2 linggo na yan. Na itong 2 linggo na ito, ang isang linggo ay merong 7 araw. Ang isang linggo ay merong 7 araw. Pag kinumpute mo siya sa additional, 7 plus 7 is 14. At yung 14th day sa Exodus chapter 12, ito yung lamb, ito yung kordero na pinatay sa paglubog ng araw. At itong pinatay na kordero sa paglubog ng araw, ito yung nagtubos ng buong daigdig na ito, na namatay ng 3 araw at 3 gabi na ang kamatayan niya para sa pagtubos sa ating mga kasalanan. At nung nabuhay siya ng muli, umupo siya sa kanan ng Ama. Ibig sabihin, binigay sa kanya ng authority na lahat ng nabubuhay sa daigdig na ito, siyang mag-judge. At nung pag-upo niya sa kanan ng Ama as a King of Kings and Lord of Lords, ang bawat nanampalataya o tao na bubuhay sa kasalukuyan, tinitingnan ngayon, una ng Diyos, ang destination natin kung talagang nakasunod ba tayo. Kung ikaw Christian, nanalangin ka ba talaga? Baka panalangin mo, meron ka lang ina-after. Baka hiningi mo sa Diyos, meron ka lang inahabol. Hindi talaga ang paglilingkod ang habol. Hindi talaga nakaposisyon sa Christ Kingdom ang kanya pong iniisip at pinaplano. Something like that. On that time of his duty as a King of Kings and Lord of Lords, tatamuhin niya either good, either bad, sapagkat ang sabi ng verse 17, sawayin mo ang iyong anak at bibigyan ka niya ng kapahingahan. Oo, bibigyan niya ng kaluguran ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, kapag nagtuturo ang isang tao para disiplinahin ang kanyang mga anak, una, siya po nagdisiplina sa salita ng Diyos. Pero kung tayo po hindi na-disiplina, in how many years until now, nagkaedad na po tayo, ibig sabihin tayo ay hindi nagdisiplina sa Diyos. At the same time, hindi tayo mayroonong magdisiplina sa ating mga anak. Ang tinutukoy po, in how many leaders sa time natin, kailangan marunong tayong makinig sa pagdisiplina ng Diyos. Ilang trahedya na po nangyari sa ating bansa. Ang dami na. Hindi pa tayo natuto ng mga aral na ang lahat ng tao magpakabanal. Basta puro lang tayo palakasan, katatagan. Pero, ang kabanalan, hindi talaga itinuturo sa atin. Bakit? Sapagkat maraming mga natuturo na ang kabanalan po, hindi po na i-apply sa sarili. Hindi nakikita sa kanila yung mukha ng Diyos. Kaya ang parusang nangyayari sa ating panahon, and we are concerned, hindi man tayo mga magkakamag-anak sa ibang bansa, sa ibang mga lugar, bilang kapwa-tao, naramdaman din po natin ang sakit. Ngunit ibig nating iparating sapagkat tayo ay nakikinig sa disiplina ng Diyos at nais nating i-share sa buong daigdig ang pagdisiplina na ito. Sapagkat ang ruler natin, ang nag-enforce ng duty as a King of Kings and Lord of Lords, hindi po maghihintay pa tayo ng another 10 years and 20 years. Even today, nag-start na po ang kanyang puwersa sa atin. Bawat salita niyang lumalabas doon sa mga taong nakikinig para disiplinahin at nakinig sa disiplina ng Diyos, yung boses, yung pwersa na yan, galing na yan sa Diyos, hindi na yan galing sa kanyang sarili. Kaya nakakatakot sa time natin, sapagkat as a King of Kings and Lord of Lords, yung duty ng Diyos through Jesus Christ sa time natin, ayon po dito sa ating binasa, correct thy son, and he shall give thee rest. Ang rest na tinutukoy, kapag nagpakurik ang isang tao sa Diyos, magre-rest siya sa mga bagay na inalis ng Diyos sa kanya. That is the word of Sabbath. Rest. Sabbath means rest. Yung Diyos Espiritu, makikita ang kanyang rest physically sa kanyang larawan. At itong larawan na ito, naging tagapagligtas sa atin at umupo sa kanan ng Ama. Bago umakyat sa langit, nagturo siya about the kingdom. Ngayon, pag upo niya sa kaharian, correct thy son, and they shall
He shall give thee rest, He shall give delight unto thy soul. Yung rest, yung pagpapahinga, para sa mga taong nagpakurik sa Diyos. Pero kapag ang isang tao hindi nagpakurik sa Diyos, hindi siya magkaroon ng kapahingahan sa daigdig na ito. Even David sa kanyang time, na ang dami niyang kayamanan, magulo ang kanyang buhay. Wala siyang kapahingahan. Pero ngunit nung siya po ay humingi ng repentance, forgiveness sa Panginoon, nung binigay sa kanya ng Diyos, nakaramdam siya ng rest. Sa time natin, mayam at mahirap, hari at hindi, ikokorek siya ng Diyos. Sa paliwanag po dito, mula sa mga may destination as a Christ, Islam or Taoism, in any destinations of our time, as a human being, bawat isa sa atin ay may mga destinations. Now, we are predestinated in Christ in our time. Therefore, we believe He is the King of Kings and Lord of Lords. At magkukorek siya sa lahat ng kanyang mga anak sa time natin. At sa tulong ng Diyos, ito na po ang ating position sa time natin. Ngayon, hanapin natin yung katuwiran, yung karapatan, yung justice para sa atin, both good and bad, sapagkat hindi po pwede na magsama po yan ang good at bad. Talagang kung sino yung nagpadisiplina sa Diyos, yun po ang nakaposisyon dyan. At yung kung hindi nagpadisiplina sa Diyos, sila din po ang nakaposisyon dyan. Okay, tingnan natin. Sa ipinakita po dito, from the destinations in duty as a King of Kings and Lord of Lords, which is our Lord Jesus Christ, by His name, hindi po sa physical, by His name. Binanggit po ni Propeta Isaiah bilang propeta ng Diyos dito po sa Isaiah chapter 45 verse 21. Sa Tagalog po, binanggit dito, kayo'y magpahayag at magpasapit o magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Question mark. Sinong nagpahayag niyon ng una? Hindi baga ang Panginoon? At walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Ang Savior, in the name of Jesus Christ, ang Diyos na pinagmulan sa pangalan, siya yung nagligtas sa atin. At walang ibang liban sa akin. So yung katwiran, yung karapatan, yung ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin sa time natin, malinaw po ang banal na kasulatan na kung hindi natin inabot from year 1, year 1st and 2nd, 3rd century, in how many hundreds of years, sa time natin, ito ang katwiran na binigay sa atin ng Diyos, na makilala siya, na malaman natin na yung panahon ng unang panahon ng Israel, panahon ng Hudyo, sa panahon natin, panahon ng Hintil, na pagdating sa kaligtasan, na itong tagapagligtas natin na mula sa Diyos, na sa pangalang Hesukristo, dinidiin po na walang ibang Diyos liban sa Kanya, na ito yung hukom sa panahon natin as a King of Kings and Lord of Lords, na umupo sa kanan ng Ama. Hindi siya katulad ng mga justice and justices sa time natin na kumakampi sa sino man kung anong pabor para sa Kanya. Ang justice ng Diyos sa time natin as a Christ believers, if you believe the justice of God is a perfect justice, yung pagkakilala ng isang Diyos sa pangalan ni Jesucristo, liban sa Kanya, iisa lang po ang nagbigay ng kaligtasan sa time natin, na kahit hindi ka Islam, hindi ka Hinduism,
hindi ka Tawisem, hindi ka Hudyo, na kung namuhay siya ayon doon sa katuwiran ng Diyos, sa kabanalan ng paglilingkod, kahit Christian ka, pwede kang magiging Islam. Pwede kang magiging Islam kahit Christian ka kung ang taong ito ay nakasunod doon sa pag-i-enforce ng ating King of Kings and Lord of Lords sa time natin na umupo sa kanan ng Ama, para ang destination natin hindi nakabatay sa organization at religion, kundi ang destination natin nakabatay sa kabanalan mula sa Ama na nahayag sa kanyang kordero na itong Hesukristo nagpakilala sa ating panahon na liban sa kanya walang ibang Diyos na kilalanin. Ito ang pinaka-justice na ibinigay ng Diyos sa buong daigdig if you are a Christ believers and to live like Christ in our time under Colossians chapter 2 verse 6. Live like Christ. Ang tanong, nung si Christ ba ay sinabihan si Mary na huwag mo akong pangunahan babae or wala akong pakialam sa iyo babae? Yan ba'y pangbabastos kay Mary? Hindi po. Bakit? Sapagkat ang time ni Jesus Christ, nag-start ang kanyang ministry sa edad na 30 anyos. Ibig sabihin, ang time ng kanyang ministry, time ng Almighty God. Pag time na ng Almighty God ang daigdig na ito, lahat ng talino, dunong, pagsamasamahin mo man ang lahat ng klaseng pinakadakila sa daigdig na ito, hindi na sila pwedeng magiging pangunahin at susundin, kundi ang Diyos na ang masusunod niya. Lahat ng klaseng magagaling na plano, lahat ng klaseng husay na gamitin ng sino mang tao, ilang profession ang tinapos, anong klaseng edukasyon na tinaglay ng isang tao, hindi na po acceptable sa time na yun yan. Sapagkat doon pa lang sa time ni Mary, sinabihan si Mary, huwag mo ko pangunahan babae, hindi pa dumating ang aking oras. Ibig sabihin, ang oras na hinihingi at hinihintay ni Kristo, oras mula sa Ama, hindi oras mula sa kanyang magulang. Kaya po, ang ipinakita sa time ni Christ ay ang pagpapakita ng katunayan na siya ay tinawag ng Diyos, anak ng Diyos, larawan ng Diyos, na alam niya sa kanyang time ang ibibigay na throne ng Diyos sa kanya. At nung naintindihan niya yon sa tulong ng banal na Espiritu, maging sa time natin, ipinakita po, kapag ang time na ng Diyos ang papairalin, lahat ng mga sistema ng paglilingkod sa Panginoon, iko-correct ng Diyos. Correct thy son. Mga pag-aawit, awiting sulim, mga pag-aawit, awiting joyful song, lahat po, karamihan, at sa ating mga pagsusuri, halos inuutosan na natin ang Diyos maging sa pag-aawit. Iko-correct natin lahat yun. Tayong mga composer, tayong mga writer, i-correct natin lahat. Sapagkat karamihan po na sinusundan ng mga awitin natin, since year 1 up to the present, lahat po ng kinakanta natin, puro na lang mga pirated at mga gaya-gaya. At yung gaya-gaya na ito, hindi natin na-examine na itong mga sinusundan nating awitin ay halos inuutosan natin ang Diyos. Parang pinipilit natin ang Diyos. Na itong mga binanggit na mga lyrics, lalo na sa mga composer, hindi lang dahil sa maganda po ang ng gitara at pagbigkas ng magagaling ng mga singer, kundi tiyakin natin ang mga lyrics po kung ito ay nakaugnay doon sa implementation as from the justice as a predestinated in Christ, na kung magpuri tayo sa Panginoon, either joyful song or solemn song, tiyakin natin ang mga lyrics kung ito hindi ba nakasira doon sa justice na binigay ng Diyos sa time natin ngayon. Mag-sorry po kayo mga song leader, mga umaawit sa loob ng church. Suriin po natin mga inaawit natin. Tulad ng awit kanina, diba, maganda din po yan.
Come Holy Spirit. Sa Tagalog, halina Espiritu ng Diyos. Bakit natin inanyayahan ng Espiritu ng Diyos? Kahit anong anyaya natin, kung ang puso natin may galit at puot, hindi lalapit ang Diyos sa iyo. Mas maganda pa awitin, halina Espiritong Banal. Kasi yun po, yung Espiritu ng Kabanalan, yun po ang mag-comfort sa puso natin. Ang Diyos very strict. Pero palapitin mo ang Diyos, ano yan? Palapitin mo ang Diyos. Eh, lalapit ba sa ang Diyos sa puso natin kung ang doktrina natin, doktrina ng ating kinagislan? Lalapit ba ang Diyos sa puso natin kung ang doktrina sinusundan natin, doktrina ng pagano, ng Gentile? Paano lalapit ang Diyos? Hindi lalapit ang Diyos. Merong espiritu ng kabanalan, espiritu ng katwiran, espiritu ng kaluwalhatian, espiritu ng kalakasan, espiritu ng kagalingan. Daming spirit yan. Pero lahat yun mula sa Diyos. Pero yung you can ask the Spirit of God to come on me into my heart. Delikado ko yan. Dahil hindi lalapit ang Diyos basta-basta sa puso natin kung mayroong hindi nakalugod sa Panginoon. How many thousands of youth choir ministry in our time? Trinitarian born again. Pagsamahin mo yan. Subukan mong makinig sa mga inaawit. Pakinggan mong mabuti kung nakaugnay sa kingship time ni Jesus Christ. Although maraming magagandang boses, yes, agree po tayo doon. Ngunit sa time natin, pag-upo ni Kristo, i-corporate lahat ng tao. Walang sino mang pinipili ang Diyos sapagkat yung binanggit po ni Apostol Paul sa time natin bilang apostol ng mga Hintil sa Romans chapter 2 verse 2. Verse 1. Sa Tagalog Bible, simulan natin. Dahil dito ay wala kang madadahilan o tao, sino ka man, na humahatol sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Ingat, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding bagay. Kaya pag naghatol ang isang tao, magdisiplina siya, ay siyang naghatol disiplina, yun din ang kanyang ginagawa eh. Ang buong daigdig na ito, sabi ni Apostol Pablo, ay nasakop sa kabunutan. Anong nangyari in how many thousands of leaders from the past until now? Bakit marami pa rin mga bagay na laban sa Diyos na ginagawa ng mga tao? Sapagkat karamihan sa mga umatol, silang umahatol ay dapat ding hatulan. At ang sabi dito, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. As a preachers, as servants of the Lord, nagsisermon tayo. Local, international, pastors and bishop, na hindi na tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi na tayo kumikilala sa mga statutes. Pero yung mga nagtuturo under the statutes doctrine, under the Gentile doctrine. So paano siya naghuhukom na pati sa kanyang sarili ay nahatulan din? 2. But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things. Sa Tagalog, at nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan. So, justices, leaders in our time, ang hatol ng Diyos hindi babatay sa majority decision, kundi babatay ang Diyos sa hatol mula sa Diyos. Sinong tagapagsumbong? Sabi sa Biblia. Di ba si Satanas? Alam ng Diyos araw at gabi ang ginagawa in almost how many billions of people today. Alam ng Diyos. And how many justices in our time, local, international.
Nagahatol din yung mga yan in any crime committed individually. Ngunit pagdating sa hatol ng Diyos as a King of King and Lord of Lord, kahit hindi ka justice, hindi ka lawyer, hindi ka tapos ng profession, wala kang maraming education, kahit sabihin natin pinakambaba ka lang nalalaman sa buong daigdig na ito. Ngunit, kabilang tayo sa hatulan ng Panginoon. Paglilingkod sa Diyos, mga doctrine ng paglilingkod, pagdawalhati sa Panginoon, pagpupuri sa Panginoon, ang hatol ng Diyos ay katotohanan. Laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. 3. At iniisip mo baga ito o tao na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay at ginagawa mo ang gayon din na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos. So, lumabas tayo sa pagiging hindi pagsamba sa Diyos-Diyusan. Lumabas tayo sa ating kinagisnan. And we have how many born-again Christians in our time of Trinitarian. So, hindi na tayo nagsumasamba sa mga statutes. Ngunit, tayo naman ay sumusunod pagdating sa traditions of men. And every December, sumusunod sa sistema ng traditions of men. So, paano ang hatol ng Diyos na maihatol ng tamang hatol sa sinumang tao sa time natin that mostly in our time sa mga tagapagturo ay kailangan ding hatulan. Iniisip mo baga ito o tao na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay at ginagawa mo ang gayon din na ikaw ay makatanan sa hatol ng Diyos. Ngayon, sa paliwanag po ni Apostol Paul, ipinakita ayon sa versikulo na ating pong binasa, pagdating sa verse 4, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Datapwat ayon sa iyong kaligtasan at iyong pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuutan at pagpapahayag ng tapat na paghukom sa Diyos. Now, bawat may destination, bawat sino man, ang role ng ating Diyos to enforce His duty as a King of Kings and Lord of Lords. Sa time natin, ang justice ng Panginoon sa akin at sa inyo. If you are Hinduism, Taoism, Islam, or Christian, Trinitarian born again, ang justice ng Diyos hindi pwedeng takpan na ini-enforce ng justice or justices maging court, maging mga church, maging board of trustee in any churches. Ang sabi nga ng karamihang mga nakakaalam, justice will prevail. Ngayon, sa time natin, bawat pamunuan, bawat preachers, bawat nagtuturo, hilingin natin sa Diyos na makasunod tayo sa sistema ng justice ng Panginoon sa atin. Hilingin natin sa Panginoon. Sapagkat, pagdating po dito sa time natin, as a King of Kings and Lord of Lords, ibinigay po dito sa Biblia ang example dito, ang tungkol po sa pinag-uusapan natin. Okay, sa Acts chapter 25 verse 16. Ito po ang pagkapaliwanag sa Biblia, di mula sa atin. Sa kanila ay aking isinagot ang mga taga-Roma na ibigay ang sinumang tao hanggang hindi nahaharap ang isinasakdal sa mga nagsipagsakdal at siya ay magkaroon ng pagkataong makagawa ng kanyang pagsanggalang tungkol sa sakdal laban sa kanya. So, yung justice ng Diyos, ito po ang paliwanag ni Paul sapagkat si Apostol Pablo ay may kaalaman din tungkol sa pagiging tagapagturo sa kautusan o mga batas ng Diyos na hindi lang sa literal na kalagayan sa government kundi maging sa church. So nilinaw niya itong sistema ng kaugalian na ito na taga-Roma
na ibigay ang sino mang tao hanggang hindi naharap ang isinasakdal sa mga nagsipagsakdal at siya'y magkaroon ng pagkakataong makagawa ng kanyang pagsanggalang tungkol sa sakdal laban sa kanya. So, malaking problema po, if we are a leader in our time, kapag hindi mo naintindihan ito at hindi ka nagpakorek sa Diyos, yun din ang nasusundan ng inyong followers, also the Board of Trustees in your church. So, ang Board of Trustees, yun din po ang mentality nila na sistema na katulad din po ng kaugalian ng Roma. Ang justice ng worldly system, kalimitan yun po ang naiiral inside of the church. Hindi po ang justice mula sa Panginoon. Sa time natin, kamag-anak, kampi-kampihan. Sa time natin, kaibigan, kampi-kampihan. That is the system of the politics system. We are not agree against the politics, but we are disagree the politics inside of the church. Kaya po, ang justice ng Diyos sa time natin, tinuturo sa atin. Ginaguide tayo. Na ang mag-guide sa atin, walang iba ang King of King and Lord of Lord. At nagbigay ng example si Apostol Paul sa time niya, ito ang nangyayari. And this is the character from the Rome, based on the Scripture. And we are a Gentile before. As a Christ believers, we believe Jesus Christ as the King of King and Lord of Lord, the Lamb who is our Lord Jesus Christ, who sat down the right throne of the Father, and we believe He is the King of King and Lord of Lord. The justice of God through Jesus Christ also inside of the church will be prevailed. In our time, ang wrath of God, the justice of God will be apprehended in our time, whether you like it or not. Kaya itong nangyayari sa time natin, ito ay justice na ng Diyos. At hopefully, bawat pag-apprehend ng Diyos ng kanyang justice, ating maunawa ang mabuti kung alin ang kalooban ng Diyos at hindi. At hindi tayo titingin sa sino mang tao, kundi titingin tayo doon sa justice na binaba ng Diyos. Yan po ang example. Na pagdating sa court, ito po ang sistema ng ating korte. Hindi lang sa sanlibutan, kundi even the church. Kaya po, kapag sila ay nagparehistro sa Exchange Commission, hiningian po ng bylaws. Kung wala kayong bylaws, bibigyan ka ng bylaws ng Exchange Commission para po maging order lahat ng pagpapatakbo sa pamumuno. Sapagkat alam din nila siyempre na kahit sabing religious yan, may mga religyoso din na nagtitrigger din ng division, argumentation. Ito po ang sabi niya. Bago natin basahin ang mga scripture. The Supreme Council or Court of the Jewish nation, it consisted of 71 members. Ang dami. All of whom were required to be over 30 years of age and married. They must be of good reputation and well instructed in the law. Kailangan tapos ka ng abogado. Amen. Expert siya sa pagiging lawyer. Batas. Problema doon, problema dito as a Christ believers. Kaya mahirap po sa isang church na kapag hindi ka pastor, pinipilit mong maging pastor, evangelist ka naman pala. Merong mga pastor sa church na hindi naman talaga pastor, coordinator naman pala. Merong mga pastor sa sinumang church na yun pala assistant coordinator lang ang kanyang position or deacons lang ang kanyang position. Kaya pagdating sa time natin, sa pag-enforce ng kingship time ni Jesus Christ, pag-roll ng kanyang duty, even the lyrics of any joyful song or solemn song, may scan mo yung mali. Kung alin yung mali, alin yung tama. Maging sa panalangin, huwag panalangin nakatayo. Kailangan nakaluhod. Ang ginawa ng karamihan, nakatayo, hindi nakaluhod. Ang court, ipinakita po ang kapasidad, maging sa edad, maging sa kanyang patutuo.
whom were required to be over 30 years, also the baptism of our Lord Jesus Christ, 30 years. Sa church, dapat ang baptism 30 years. Sapagkat Lucas chapter 3, ang ating Savior binaptize ng 30 years. Ibig sabihin, nag-start ang kanyang ministry after 30 years old. Ngayon, sa church, binautismuhan si Kristo ng 30 years old, tayo din dapat bautismuhan ng 30 years old. Bakit? Sapagkat yun po ang start ng ministry ng isang tao like Jesus Christ. E ngayon, sa time natin, below 30 years old, binabautismuhan. So, under the rule of court, of whom we required to be over 30 years of age and married, they must be of good reputation and well instructed in the law. Ang pagmi-ministry, kahit youth ministry, kahit women's ministry, alam dapat ng mga babae, ng mga lalaki, ng mga pastors, ng mga bishop, yung role ng justice outside and inside of the church. Para pagdating po ng trouble, alam ng mga leader kung paano i-handle ang isang suliranin to execute kung anong justice dapat pairalin. Worldly justice or solemn justice or divine justice. Hindi po pagkukulang ang isang pastor ka, no preach, ganun, hindi po. Pagdating ng problema, hindi mo alam ang sistema ng court system ng Diyos. Kaya sa King of Kings and Lord of Lords, lahat ng mali, pizza at buwan, maging mga celebrations against the systems of God, lahat to dadaan sa enforcement ng duty ng kanyang rule, ng kanyang kingdom as a King of Kings and Lord of Lords. Ngayon, niliwanag po ang scripture. Papasok tayo sa scripture. Ito pong nangyayari. Mateo chapter 2 verse 4. Ito po ang sinabi dito sa banal na kasulatan. Verse 4. Sa Tagalog. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo. Yan na. Sa Mateo chapter 5 verse 22, pupuntahan po natin. Mateo chapter 5 verse 22. Sundan natin. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapasa panganib sa kahandulan. Kolong. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raga, ay mapasa panganib sa Sinedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay mapasa panganib sa imperno ng apoy. Ano ibig sabihin? Under the justice of God at the same time of His court. Sinabi ng Biblia, huwag banggitin, pag binanggit mo ang salitang ito directly to any person, anybody or somebody, especially the Christians, panganib po ang hatol na magiging hatol. Ako'y naniwala po, ang Indian ay talagang darkness ending. Sabi ng scripture sa English Bible, but whosoever shall say, anong spelling? S-E-Y. Simple lang po. But whosoever shall say, magsalita, magsabi, thou fool, shall be in danger of hellfire. Binasa natin ngayon dahil angkop siya sa court system of God, instructions ng Diyos. Ngunit hindi mo siya pwedeng gamitin na isang manarisim na salita doon sa mga taong nagkakamali. Sapagkat itong mga taong nagkakamali, there is a possible one day na babaguhin siya ng Diyos. Buksan ang kanyang saradong kaisipan. Ngunit, ang distractions na mangyayari sa kanya, hindi rin pwede nating hatulan. Sapagkat kung may distraction na nangyayari, maring ang Diyos na rin nagbigay ng pag-correct sa kanya. At kapag nagpa-correct siya, kaya ninyang mag-correct hindi lang sa isang maliit na bagay, kundi sa pangkalahatan. Like the kingship time of our Lord Jesus Christ. So, yung court po, merong basihan o batayan, structured from the law,